Magandang gabi sa bawat isa. Narito na naman tayo para makapakinig ng magandang balita ng Panginoon. Ang dalangin ko na kayo'y palakasin ng Panginoon. Lagi kayong puspusin ng Espiritu ng Diyos, laging punuin ng kagalakan ang inyong mga puso. Lagi ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos sa ating kalagitnaan. Wini-welcome natin ang banal na Espiritu sa gabing ito. In the name of Jesus, Lord, pagpalain mo iyong salita sa gabing ito. Magdala ito ng kagalingan sa aming mga puso, physical, spiritual. Buksan yung aming mga kaisipan, buksan yung aming mga pandinig, yung aming mga puso sa pamamagitan ng salita mo na ating dadalhin sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. I-bless mo ang iyong mga salita. Hindi ko ang karunungan sa pagpahayag ng iyong mga salita sa gabing ito. Pagpalain mo yung internet, YouTube, Facebook, Himpapawid, upang lumaganap, Lord, ang magandang balita mo, yung mga salita mo na ating ipinapangaral sa gabing ito. Salamat po. Pagpalain mo, i-bless mo ang iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Amen. No. Yung Kawikaan, chapter 9, verse 10. Kawikaan, chapter 9, verse 10. Ang sabi sa 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Yan po yung nakasabi dyan. Ano ba yung karunungan? Talino. Kapag mayroon kang paggalang sa Diyos, mayroon kang katalinuhan. At ang pagsunod ay isang karunungan. Ang pagsunod sa salita ng Diyos ay nagpapakita ng karunungan. At ang hindi pagsunod sa salita ng Diyos ay isang kamangmangan. Kaya nga, dapat igalang natin ang ating Diyos. Dapat lahat ng mananampalataya mayroong paggalang sa Panginoon. At pagsunod, kaya ay pasimula ng karunungan. Dapat mayroon tayong talino. Kasi ang karunungan ay isang talino. Nagpapakita na ang mananampalataya ay sumusunod sa kanyang mga salita. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Ano ba yung kaalaman? Ito yung knowledge. Mayroon kang malay. Ito ay kakayahang makuha yung isang tao sa pamagitan ng karanasan at o pag-aaral. Yan yung kaalaman o knowledge. Nakukuha yan sa karanasan o sa pag-aaral. Yung salitang kaalaman o knowledge. Amin po ba? Kaya mahalaga na mayroon tayong karunungan, mayroon tayong kaalaman tungkol sa Diyos. At ang salita ng Diyos, hindi lang ito binabasa. Mahalaga rin dito yung pagsunod. Kasi matalino ang taong sumusunod sa mga salita ng Diyos. Amin ba ba? Mangmang yung hindi sumusunod. Kaya napakahalaga na tayo, mga mananampalataya, magpakita ng ating karunungan sa pamagitan ng pagsunod sa mga salita ng Diyos. Amen? Ay mahalaga na magkaroon tayo ng paggalang sa Diyos at pagsunod sa Diyos. Sundin natin ang ating Panginoon kasi dito nagsimula yung karunungan.
Ito yung buhay na mananampalataya. Yung may paggalang sa Diyos, may pagsunod sa Diyos, kasi ito nagpapakita ng karunungan at kaalaman. Amen? Dito sa Deuteronomio, chapter 4, verse 3, verse 4, verse 5 hanggang verse 6. Deuteronomio, chapter 4, verse 3, verse 4, verse 5 hanggang verse 6. Sabi sa 3, nakita ninyo ang ginawa ni Yahweh sa Balpeor. Nilipol niya ang lahat ng sumamba kay Baal. Ito yung mga Israelita na nagtraidor sa Diyos, tumalikod sa Diyos. Nilipol sila ng Diyos. Kasi meron na silang kaalaman, tinalikuran nila yung kanilang kaalaman sa Diyos. Tumalikod sila sa kanilang pagsunod sa Diyos. Kaya nilipol sila ng Panginoon. Sumamba sila kay Baal. Ito yung mga Israelita na may alam na sa kautusan, sa tuntunin ng Diyos, ngunit tumalikod pa rin. Kaya sila nilipol ng Panginoon. Ngunit kayong manatiling tapat kay Yahweh, na inyong Diyos ay buhay pa rin hanggang ngayon. Yung mga tapat naman sa Diyos, ay nanatiling tapat sa Diyos, ay nabubuhay hanggang sa ngayon, sabi ni Moises. Kasi naging tapat sila sa Diyos. Humaba yung kanilang buhay. Kasi naging tapat sila sa Diyos. Yung mga nagtaksil sa Diyos, maaga silang nalipol. Yung mga Israelitang tumalikod sa Diyos, maaga silang nalipol. Nawala yung proteksyon ng Diyos sa kanila, nagalit ang Diyos sa kanila, kaya nilipol sila ng Panginoon kasi sumamba sila kay Baal. Tumalikod sila. Kaya kasalanan yung pagtalikod sa Diyos at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amin mo ba? Malaking kasalanan, di maliit na kasalanan, malaking kasalanan. Ngunit kayong mga natiling tapat kay Yahweh na inyong Diyos ay buhay pa hanggang ngayon. Yung mga tapat naman sa Diyos, natiling tapat sa Diyos, naging mahaba yung kanilang buhay kasi naging tapat sila sa Diyos. Natili sa kanila ang proteksyon ng Panginoon at yung mga pagpapala ng Diyos. Ngayon nga, ituturo ko sa inyo ang mga batas at tuntunin na ito gaya ng pinag-utos sa akin ni Yahweh na inyong Diyos. So, itinuro ni Moises yung batas at tuntunin ng Panginoon sa mga tapat. Sa mga tapat, natiling tapat. Upang lalo silang maging tapat sa Diyos. Amin ba? Itinuro ko sa inyo ang batas at tuntunin na ito gaya ng ipinag-utos sa akin ni Yahweh na inyong Diyos. Kaya pag ang matalino, lalo mong tuturuan, lalo mong naging matalino. Sabi ng Biblia. Sundin ninyo ang mga ito sa lupaing malapit na inyong sakupin at tirahan. Sa 6, unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang mga bansa ang inyong karunungan at pangunawa. Kaya masabi nila, ang dakilang bansang ito'y matalino at may malawak na pag-unawa. Amen? Kaya yung pagsunod na mabuti sa utos ng Diyos, ito ay nagpapakita sa ibang mga bansa na marunong ang bayan ng Diyos. May karunungan. At may pag-unawa. At masasabi nila na ang dakilang bansang ito
ay matalino at may malawak na pag-unawa. Kasi naging halimbawa yung buhay ng bayan ng Diyos sa ibang mga bansa. Yung pagsunod sa batas at tuntunin ng Panginoon ay nagpapakita ng katalinuhan at malawak na pag-unawa. Amin po ba? Yung batas at tuntunin, ito yung guide nila para masunod na mabuti ang mga batas ng Diyos at maging halimbawa sila sa ibang mga bansa upang makita na sila ay matalino at may malawak na pag-unawa. Amin pa ba? Ganon talaga ang buhay ng mananampalataya. Dapat naging halimbawa sa mga hindi mananampalataya para maging tularan ang ating buhay. Hindi lang naman yung para sa kanila, kundi maging sa atin. May batas pa rin ang Diyos, mayroon pa rin tuntunin ang Diyos na dapat natin sundin. Na dapat tayong maging halimbawa sa mga hindi mananampalataya. Dapat tayong maging halimbawa ng ating pamilya. Amin ba ba? Kung paano tayo maging matalino, kung paano tayo sumusunod sa ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang batas at tuntunin. Isang halimbawa na maganda. Halimbawa na sa mga tao na wala pa sa Panginoon. Amin ba ba? Mas maganda yung merong halimbawa. At ang pinakahalimbawa dito, ang batas at tuntunin ng Panginoon Diyos na dapat sundin ng mga mananampalataya. Tingnan nyo yung mga taong nagtaksil sa Diyos. Maaga silang nilipol ng Panginoon. Nawala sa kanila ang presensya ng Diyos. Nawala sa kanila ang proteksyon ng Panginoon. Pa yung mga taong natin tapat sa Panginoon. Mahumaba yung kanilang buhay. Ay hanggang ngayon, buhay kayo, sabi ni Moises. Kaya inulit ni Moises yung batas at tuntunin ng Panginoon para sundin nila, para lalong humaba yung kanilang buhay at maging halimbawa sila sa ibang mga bansa. Sa pamagitan ng pagsunod sa batas at mga tuntunin ng Panginoon, maging sa ating panahon ngayon, dapat mayroon din tayong batas na sinusunod. Ito yung batas na itinatag ng Diyos na dapat natin sundin. Amin po ba? Ito yung mga kautusan na dapat natin sundin para maging halimbawa ng ating pamilya. Nagpapakita ng talino yung pagsunod sa Panginoon at malawak na pag-unawa. Pasensya. Amin po ba? Ang pahalaga na makita natin yun. Doon din kumikilos ang Espiritu ng Diyos kapag tayo sumusunod sa batas ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay ito yung ating patnubay, tagapagturo, kapangyarihan para masunod natin yung mga batas at tuntunin ng ating Diyos. Amin po ba? Lagi natin in-acknowledge ang Holy Spirit sa ating buhay. Kasi kung wala siya, wala tayong tagapagturo. Siya yung nagtuturo sa atin kung paano sumunod sa Panginoon, kung paano maging matalino, paano maging magaling sa pagsunod sa mga batas ng Diyos. Amen. O paano maging halimbawa sa mga tao para sila man din ay sumunod sa Panginoon. Paano maging halimbawa sa ating pamilya kung paano sila sumunod sa Panginoon, kung paano sila maging matalino. Amen. Kasi yung pagsunod, ito ay nagpapakita ng isang talino. Walang ibang pinakamatalinong tao, kundi yung taong sumusunod sa mga kautusan ng Diyos. Amen ba? Amen. Kaya kung walang kautusan ng Diyos, ano susundin natin? Kung walang batas, ano susundin natin? Kaya nga may batas at tuntunin para masunod natin. At ito ay nagpapakita ng halimbawa sa ating kapwa. Nagpapakita ng halimbawa sa mga hindi manampalataya. Yung ating halimbawa ay maganda. Nandun yung ating pagsunod at nandun yung ating halimbawa ng paging matalino sa pagsunod sa mga batas at tuntunin ng ating Diyos. Halimbawa tayo. Amen ba? Amen. Mas maganda talagang mayroong halimbawa. Amen. Ay yung Israel ay
Sila yung unang binigyan ng kautusan, batas at tuntunin. At yan din naman ay ibinigay sa atin. At hindi dapat natin binabaliwala yung batas at mga tuntunin ng ating Diyos. Kasi ito yung gumabay sa mga tapat sa Diyos. Ito yung gumabay sila para marating nila yung ipinangako ng Diyos. Ito yung naging daan, ito yung naging gabay nila para marating nila yung tagumpay ng Panginoon. Amen po ba? Ay yung mga taksil talaga sa Lord, talagang napahamak. Maging sa panahon natin, meron din mga nagtataksil sa Lord, yung mga tumatalikod sa Lord, parang nagbigti sila. Parang pinatay nila yung kanilang kaluluwa dahil sa kanilang pagtalikod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya tayo, manatili tayong tapat sa Panginoon. Kasi pinapahaba ng Diyos ang buhay ng taong tapat sa Kanya. Ayos ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya ng buong katapatan, buong puso na paglilingkod. Buong katapatan na paglilingkod sa Kanya. Amen po ba? Ayos ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya para yung buhay natin ay maging halimbawa ng ating pamilya. Amen. Amen po ba? Mas maganda na mayroong halimbawa. Parang halimbawa ni Abraham. Sa pamagitan ng pagsunod ni Abraham, ay pinagpala siya ng Diyos, pinagpala ang kanyang lahi, at pinagpala lahat ng bansa. Sa pamagitan ng kanyang lahi, pagpalain ang lahat ng bansa, lahat ng bansa sa daigdig, pagpalain ng Panginoon Diyos dahil sa pagsunod ni Abraham. Kaya napakaganda na may Abraham. Napakaganda na mayroong mga taong naging halimbawa. Kung ang ating buhay tulad ng mga taga-Tesalonica, di ba? Naging halimbawa sila sa Macedonia at Akaya. Yung kanilang panampalataya ay lumaganap sa lahat ng bansa, sa buong daigdig. Hanggang sa atin, nakarating, nabasa natin yung kanilang panampalataya, di ba? Naging halimbawa. Mas maganda na yung ating panampalataya mabantog din at makilala ng mga tao. Kasi kumakalat din yan, nababalita din yan. Amen ba? May narinig ako na nabalita yung ating panampalataya, yung ating pag-evangelize. Naging challenge tayo sa iba. Amen ba ba? May pastor nga akong kaibigan na lagi niya pinapatutuo yung buhay ko. Napakasipag ko daw mag-evangelize. Kasi nga nandun yung pangitain. Nandun yung vision. Nandun lagi yung prayer. Kapag lagi mo pinagpipray, hindi mo nakakalimutan yun. Lagi mong hiningi sa Diyos, lagi mong kinakausap ang Diyos, hindi mo makakalimutan yung mga prayer mo. Amen po ba? Malibang hindi mo pinagpipray ang isang bagay. Kapag hindi mo nga ginagawa ang isang bagay, ang hirap ituro, di ba? O kapag ginagawa mong isang bagay, sinusunod mo, hindi mahirap ituro. Amen po ba? Kapag ginagawa mo yung isang bagay, hindi mahirap ituro. Amen. Hindi mahirap ituro kapag isinasabuhay mo ang iyong itinuturo. Kapag naabot ng panampalataya mo isang bagay, hindi mahirap ituro. Kapag hindi naabot ng iyong panampalataya ang isang bagay, ang hirap ituro. Walang power. Amen. Kaya dapat pinapractice ang panampalataya. Amen. Pinapractice yan. Lahat ng bagay pinapractice. Maging yung anointing, pinapractice yan. Lahat ng bagay pinapractice. Yung pagbibigay ng marami, pinapractice din yan. Yung pagtanim ng marami, pinapractice din yan. Kasi wala naman tayong problema eh. Kasi ang Diyos naman nagbigay ng binhi, di ba? Siya nagbigay ng tinapay. Walang Korinto 9, verse 10. Ang mahalaga doon, yung magamit tayo ng Panginoon. At ang ating prayer, nabigyan tayo ng Lord na maraming binhi. At maraming tinapay. Ang purpose ng maraming tinapay, para pakainin tayo ng Panginoon at makapagpakain din tayo sa maraming tao. Amen ba ba? Practice yan. Kapag yan ang nakita lagi ng Diyos sa iyo, yan ang pagkilos ng Panginoon sa iyo. Amen. Sa bawat ministry na mayroong desire na makapagtanim na marami, para makapag-aan ng marami, huwag natin kalimutan na ang Diyos ang nagbigay ng bini. Siya din ang nagbigay ng tinapay.
para makakain. Tayo at mga tao. Amen. Yan ang practice natin. Huwag kayong magtaka na kailangan tayong magtanim na marami. Bakit? Ang Diyos natin napakalaki. Amen. Hindi siya maliit na Diyos. Kaya nga pinagtatanim niya tayo ng marami. Para marami din tayong anihin. At kapag ikaw nagtatanim, hindi iba ang mag-aani, kundi ikaw mismo na nagtatanim. Amen pa ba? Ikaw mismo ang magbenepisyo ng iyong itinatanim. Payag ka ba na nagtanim ka tapos iba ang mag-aani? Kasi prinsipyo ng Biblia, kapag ikaw nagtanim, ikaw rin naani. Amen. Kaya yan ay pinapractice. Pinapractice ko kayo sa bagay na yun. Kasi gusto ko rin mag-ani kayo ng marami. Amen ba ba? Pag nagtanim ka ng binhi mo, dapat may panampalataya. Amen. Itinatanim yan ng mayroong panampalataya, yung seed mo, yung binhi mo. Itinatanim yan ng mayroong panampalataya. Kapag nakatingin ka lagi sa sarili mo, hindi ka makapagtatanim. Kasi problemado ka sa sarili mo. Yung mga pangailangan mo, yung mga bayan mo, tubig, kuryente, internet. Hindi ka na makapagtatanim kasi doon ka nakapokus sa sarili mo. Yung mga pangailangan ng pamilya mo, iniisip mo, wala ka ng lugar na magtanim para sa kaharian ng Diyos. Saan ka ba magtatanim? Siyempre, sa kaharian ng Diyos. Yan ang inuutos ng ating Diyos. Sabi niya, pasaganain ko kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangalan, para may magamit kayo sa pagkawang gawa. Sabi ng Lord, ang bawat isa ay magbigay ayon sa pasya. Individual yun. Individual. Bawat isa magbigay ayon sa pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan. Sapat iniibig ng Diyos ang mayroong kagalakan sa pagbibigay. Amen. Iniibig ng Diyos ang mayroong kagalakan sa pagtatanim o sa pagbibigay. Kaya, higpitan natin ang ating panampalataya. Bawat isa magbigay ayon sa pasya. Huwag ka na magbigay kung hindi ka pa nagpapasya. Kasi mababaog yan. Dapat mayroong pagpapasya. Dapat nakatya ka na ang pagbigay mo ay mayroong pagpapasya sa iyong sarili. Amen. Pinagpasyahan mo para buo rin yung pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Tandaan natin na sa bawat ginagawa natin, ito ay nakikita ng Diyos. Wala tayong may tatago sa Kanya. Amen. Amen po ba? Sa bawat desire natin, pagnanais natin, ito ay nakita ng Diyos. Binabasa ng Lord yung ating isip, binabasa ng Lord ang ating mga puso. Amen. Kaya sa ating pagtanim, dapat mayroong kagalakan. Sa ating mga pagbibigay, dapat mayroon tayong kagalakan na ramdaman sa ating mga puso. Amen. Maramdaman mo pag kumikilos ang banal na Espiritu, mayroon kang kagalakan sa puso mo. Wala kang doubt, wala kang pag-alinlangan. Amen po ba? Ay binigyan tayo ng batas at tuntunin para mayroon tayong susundin. Kasi kung walang batas, ano susundin natin? Kung walang utos, ano susundin mo? Kaya ang utos mahalaga. Ito yung nagpapakita ng karunungan ng Diyos at karunungan ng mga sumusunod sa utos ng Diyos. Amen ba? Talino. Amen. Kung palagay niyo kung walang utos ng Diyos, ano ang ating sundin? Wala. Nabuhay pa rin tayo sa ating mga sarili. Yung mga gusto natin, yung nasunod. At maaaring ito'y kapahamakan natin ng ating kaluluwa. Kapag sarili natin ang ating susunod. Amen ba? Kaya nung sumunod tayo sa Panginoon, tayo pinagpala ng Diyos. Ang prayer natin ngayon ay sa ating mga pagtatanim. Pagbibigay ay mayroong joy, mayroong kagalakan sa ating mga puso. Utos din ng Diyos yan eh. Yung pagtatanim, hindi lang binabasa yan, kundi dapat sundin. Kasi magkaroon naman ng kapangyarihan ng salita ng Diyos kapag ito ay sinusunod natin. Minsan binabasa natin araw-araw. Ngunit mas pinili pa natin hindi sundin kaysa sumunod. Amen ba? Amen. Mas pinili pa natin ng hindi sundin ang utos ng Diyos, salita ng Diyos, kaysa sumunod. Amen. Mas gusto natin magtanim ng kakaunti, di ba? Ayaw natin magtanim ng marami.
Yan ang gusto natin. Kasi minsan negatibo tayo. Kasi yung ating pananampalataya ay hindi matibay. Dapat tumibay ang iyong pananampalataya. Dapat pinapractice mo ang iyong pananampalataya. Amen ba? Dapat isinasama natin sa pagtatanim ng ating pamilya. Amen ba? Sabihin natin sa kanila, anak, magtanim ka rin para ikaw ay mag-ani rin. Amen ba? Itinuturo din ito sa ating pamilya. Kami nga, 6 kami. Yung pangalawa kasi namin mayroong trabaho. Yung 6, itinanim na rin namin. Kasi may mga isip na sila eh. Amen. Yung kambal namin, may isip na. Yung bunso namin, may mga isip na sila. Pinaliwanag namin sa kanila yung pananampalataya. Magtanim kayo ng mayroong pananampalataya. Huwag kayong magtanim kung wala kayong pananampalataya kasi hindi yun magbubunga. Amen. Yung seed natin, itanim natin ng mayroong pananampalataya. Kasi yun ay utos din ng Diyos. Gusto ng Diyos na pagpalain tayo. Gusto ng Diyos i-bless ang buhay natin. Gusto ng Diyos na i-upgrade tayo. Itaas yung ating pananampalataya. Amen ba? Gusto ng Diyos na sumunod tayo sa kanyang mga salita. Amen. Talagang mahirap sa umpisa. Pero pag napapractice mo na yung iyong pananampalataya, pinapractice mo na yung pagtatanim ng marami, naging simple na lang. Minsan doubt lang tayo. Maring nakikinig ka ng salita ng Diyos, kahit hindi pumapasok sa tainga mo, sa puso mo, kasi sarado. Dapat maalis yung bara sa tainga mo. Amen mo ba? Minsan, hindi natin naintindihan yung ating napapakinggan. Amen? I-explain nyo sa pamilya nyo. Ipaliwanag nyo sa pamilya nyo. Dapat may mga specific yung ating pagtatanim. Dapat may mga listahan tayo. At yan ang ipanalangin natin ng taimtim sa Diyos na mayroong direksyon o mayroong specific yung ating mga pagtatanim. Amen. Gusto na Diyos i-bless tayo eh. Gusto na nun pagpalain tayo eh. Kaya lang minsan baliktad yung ginagawa natin. Hindi natin sinusunod yung scripture kahit nababasa natin. Hindi natin sinusunod yung salita ng Diyos kahit nababasa natin. Kasi kapos yung ating pananampalataya. Amen. Minsan, nagbabasa tayo ng Biblia, ngunit hindi pa rin natin naintindihan kung ano sinasabi ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Halimbawa yung pagtatanim ng marami, mag-ayon ng marami. Pagtatanim ng kaunti, mag-ayon ng kaunti. Mas gusto natin kaunti, tinatanim natin, kaya kaunti din yung ating inaani. Ayaw natin sundin yung scripture, yung prinsipyo ng Diyos. Magbigay ayon sa pasya. Bawat isa. Magbigay ayon sa pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan. Kapag iniibig ng Diyos yung may pagtatanim, may pagbibigay na mayroong kagalakan. Minsan din natin naintindihan yun. Kailangan ulit-ulitin para mabuksan yung ating kaisipan, mabuksan yung ating mga pandinig at puso. Amen. Sino ba naman ang ayaw ng marami? Lahat tayo desire natin, marami. So, kailangan natin sundin yung scripture. Kailangan natin sundin ang salita ng Diyos para ma-experience natin yung ating mga pagtatanim. Amen mo ba? Saan ba tayo nagtatanim? Siyempre, sa kaharian ng Diyos. Yung ulit-ulit ko na ang ating mga binhi, yung bawat butil ng ating binhi, bawat sintimo ng ating binhi, alagaan ng Diyos, bantayan ng Diyos, patubuin ng Diyos, palaguin ng Diyos, pabungahin ng Diyos ng 100 ibayo. Amen ba? Kailangan sumunod. Kahit basahin mo yan, pag ayaw mo sundin, ganun pa rin mangyayari sa'yo. Amen ba? Ganun pa rin mangyayari sa'yo kapag hindi mo sinunod yan. Sundin natin yung mga halimbawa ng mga tao noong panahon.
Na talagang sumunod sila ng buong puso sa Panginoon, tulad ni Joshua at Caleb. Buong puso silang sumunod sa Lord. Kaya nakamit nila yung kasaganaan at pagtatagumpay ng Panginoon. Diba nakasulat sa Joshua chapter 1 verse 8? Ano nakasulat sa Joshua chapter 1 verse 8? Sabi doon, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulay mo yon araw at gabi, day and night, upang matupad mo ang lahat na nakasa doon. Sa ganon, maging masagana at matagumpay yung pamuhay. May pagsunod. Sundin mo scripture. Huwag mo daw kalimutan basahin ang aklat ng kautusan. Bulay-bulayan mo daw yun araw at gabi. Upang matupad mo lahat na nakasa doon. Sa ganon, maging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Nandan yung prosperity, kasaganaan at pagtatagumpay. Amin pa ba? Minsan nakasulat yan sa ating mga dingding ng bahay, di ba? O hindi naman natin sinusunod. Binabasa mo ba yan? Binubulay-bulay mo ba yan? Sinusunod mo ba lahat na nakasa doon? Kapag sinunod mo yun, ang sabi doon, maging masagana ka at matagumpay ang iyong pamumuhay. Dapat tinatayuan mo yun. Amen. Amen mo ba? Binabasa natin, hindi naman natin sinusunod. Naka-display lang ang salita ng Diyos sa ating bahay. Ngunit hindi natin pinamumuhay ang sinasabi ng ating Diyos. Amen. Tulad halimbawa ng taga-Pilipos. Philippians 4, chapter 4, verse 17, verse 18, verse 19. Minsan binabasa natin, hindi naman natin na ipapamuhay. Ano ba yung ginawa ng mga taga-Pilipos? Kung sundan natin yung scripture, tinulungan na si Pablo sa pag-ministeryo ni Pablo. Eh, yung tulong na yun ay parang mabangong handog sa Diyos, alay at katanggap-tanggap sa Diyos. At sa 19, at buwan sa kayamanan ng Diyos, hindi maubos, ibigay sa mga taga-Pilipos. Dapat nakita natin yung specific pagtulong sa pangalan ni Paul, pagtulong sa paglalakbay ni Paul, pagtulong sa pangailangan ni Pablo, Apostol Pablo. Yung specific doon eh. Amen. Kaya nakuha nila yung kayamanang hindi maubos-ubos. Amen ba? Minsan binabasa natin, hindi natin naintindihan, hindi natin nasusunod. Amen. Amen po ba? Nakailan pala tayo maging blessing sa mga lingkod ng Diyos. Amen. Minsan, nababaliwala na yun. Kaya, hindi natin nakuha yung goal ng mga taga-Pilipos. Minsan, binabasa natin para doubt pa rin tayo. Para hindi natin naintindihan yung scripture. Ano ba ginawa ng mga taga-Pilipos? Tinulungan na si Paul. Yung tulong na yun ay malaking blessing kay Pablo. Ito yung nagdala ng kagalakan kay Pablo. Ito yung parang mambangong samyo sa Diyos. Alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. At buhat sa kayamanan ng Diyos na imobos-obos. Ibinigay niya ito sa mga taga-Pilipos. Ganun po yung scripture. Kapag hindi mo ipamuhay yun, walang kapangyarihan, walang power. Kapag ipinamuhay mo ito, sinunod mo ito, hindi mo matatawaran ang ganti ng Panginoon. Amin po ba? Sa pagtatanim natin, hindi madali. Kaya may pagtatyaga. Amen. Tandaan pa natin, yung gantimpala na Lord, hindi natin kayang tawaran niya. Amen po ba? Makikita natin yung mga gantimpala ng Panginoon na yung mga himala na hindi pa natin naiisip, hindi pa natin nakita ang gagawin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kailangan natin subukan minsan ang Panginoon kung ano yung magawa niya sa atin. Amen. So dapat lang sundin natin yung scripture. Sundin natin ang salita ng Diyos. Dapat lang intindihan natin yung direksyon. Ba't nakuha nila yung goal? Sa 19, yung kayamanan na hindi mo bus-bus ay binigay sa mga taga-Pilipos. At ganoon din itong taga-Macedonia, kaya di ba? Yung kanilang karakter pagdating sa pagtulong. Kahit kapos sila, kahit naghihikaw sila, bukas pa rin ang palad na
sa pagbibigay. Nakaiba yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kasi kumikilos lang ang Panginoon sa buhay ng isang tao, ng isang iglesia, kapag tayo sumunod sa utos ng Diyos, sa salita ng Diyos. Amen mo ba? Hanggat hindi ka sumusunod, hindi siya kikilos. Amen. Hanggat hindi mo sinusunod yung scripture, hindi siya kumikilos. Kung kailan mo sinunod yun, saka lang siya kikilos. Amen. Amen. Amen po ba? Ganon kabuti ang Panginoon. Kaya dapat sa ating mga pagtatanim, pagsunod ay mayroong kagalakan sa ating mga puso. Dapat maramdaman natin yung kagalakan. Kapag naramdaman mo, doubt ang heart mo, maluwag ang tornilyo mo, Lord, sabi mo, higpitan mo naman yung tornilyo ko. Kasi parang maluwag, Lord. Lahat ng bagay, hinihingi sa Diyos. Kasi minsan ganun tayo. Kailangan lagi tayo paalalahanan para magkaroon ba ng revival, magising tayo. Amen. Minsan kasi yung ating isip ay maluwag. Hindi mahigpit yung ating panampalataya. Amen. Kaya kailangan tayo paalalahanan para nagising tayo. Amen. Amen po ba? Minsan puro tayo pag-alinlangan. Puro tayo negatibo. Ganun tayo eh. Hindi bukas ang ating kaisipan. Hindi bukas ang ating puso sa mga pagpapahala ng Diyos. Amen. Kaya kailangan tayo paalalahanan. Kailangan tayo magkaroon ng revival sa ating panampalataya. Revival sa ating pagsunod. Revival sa ating paghahandog. Amen pa ba? Ibig sabihin, pasiglahin lahat ng Panginoon. Yung ating panampalataya, yung ating pagtatanim, yung ating pagbibigay, dapat pasiglahin ng Panginoon at bigyan ng kagalakan yung ating mga puso. Amen. Pinapractice yan. Pinapractice. At kapag practice mo na yung lahat ng bagay, naging simple na lang. At doon, kumikilos ang Panginoon. Hindi mo matatawaran ang pagpapala ng Diyos, ang gagawin ng Diyos. Kapag ikaw napapractice. At sa pagtatanim natin, walang instant. Hindi ang katulad ng pagkain na nilagyan mo init na tubig, luto na. Ang pagtatanim ay mayroong sakripisyo. Pagpakita ng pag-ibig sa Diyos. Pagpakita ng katapatan sa Diyos. Amen po ba? Amen. Pakita natin yung ating pag-ibig sa Diyos. Ipakita natin yung ating katapatan sa Diyos. Amen. Ipakita natin yung ating panampalataya sa Diyos. Amen. Yung walang singaw na panampalataya. Yung kaya ka nagtatanim kasi naniwala ka na mangyayari sa iyo ang pangako ng Diyos. Amen pa ba? Amen pa ba? Kaya ka nagtatanim kasi naniwala ka na ang Diyos ang gagawa sa iyo, hindi tao. Amen. Amen. Ganon ang panampalataya. May malawak na pag-unawa. Mayroong katalinuhan. Amen. Walang negatibo ang panampalataya ng isang tao. May pagsunod. Amen. Kasi doon sa pagsunod natin, doon kumikilos ang banal na Espiritu. Hindi siya kikilos hanggang di tayo nag-umpisa sumunod. Nandyan lang siya, nakaantabay na magdesisyon tayo. Amen. Amen po ba? Kaya yung paggalang sa Panginoon, pasimula ng karunungan. At ito din ay pasimula ng kaalaman. Amen. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Huwag natin kalimutan na kapag hindi natin sinunod ang Scripture, walang kapangyarihan. Magkaroon lamang ito ng kapangyarihan kapag binasa at sinunod. Amen. Amen po ba? Hanggat binabasa mo yan, hanggat di mo yan sinusunod, walang kapangyarihan. Hindi kikilos ang Holy Spirit. Kapag binasa mo yan at sinunod mo, saka lang kikilos ang banal na Espiritu. Ang Diyos. Amen. Kaya huwag tayo maging negatibo. Dapat buo yung ating panampalataya. Magtanim ka ng mayroong panampalataya. At doon kikilos ang Panginoon sa iyong pagtatanim ng mayroong panampalataya. Yung mga seed natin, yung mga binhi natin, itanim natin. Mag-pray tayo na bigyan tayo ng maraming binhi. Bigyan tayo ng maraming tinapay. Marami tayong makain. At marami din tayong may pakain. At marami tayong may tanim. Sanda natin,
binhi ang itinatanim ng Diyos, hindi bunga. Bakit binhi? Kasi para pang tanim. Amen. Kaya, huwag kang maging negatibo. I-challenge mo ang pamilya mo na magtanim. Magtanim tayo na may panampalataya yung ating buong pamilya. Amen. Huwag kang magtanim kung alangan ka. Kasi hindi yan magbubunga. Dapat sa ating pagtanim ay buo yung ating paniniwala sa Diyos na itong aking bini ay patutubuin at palaguin at pabubungahin ng Panginoon. 100 ibayo. Amen po ba? Amen. Ganon dapat sa ating mga pagtanim. Pag binabasa natin ang salita ng Diyos, huwag natin binasa lang. Huwag natin tingnan lang. Dapat sundin natin. Amen po ba? Amen. Dapat sinusunod yan. Hindi yan binabasa lang. Hindi yan tinitingnan lang. Dapat sinusunod, sundin para magkaroon ito ng power sa ating buhay. Karoon ito ng kapangyarihan sa ating buhay. Amen. Eh, challenge natin ang pamilya natin na magtanim din sila. Pag tayo nagtatanim, marami tayong anihin. Amen. Payag ka ba na kaunti lang tanim mo? Kaunti lang anim mo? Sino bang payag na marami kayo tanim, marami ka rin anihin? Lahat tayo ganun ang desire natin. Biblical naman kasi yun eh. Salita ng Diyos yun eh. Amen po ba? Amen. Hanggat di nabubuksan ang isipan mo, ang salita ng Diyos, manatili itong sarado. At kapag ito sarado, hindi ito mabubuksan. Dapat na mabuksan ang ating mga isipan. Amen. Amen mo ba? Dapat mabuksan yung ating mga kaisipan. Lalo na yung tahinga natin. Kasi minsan, marami sa loob ng church nakinig pero hindi pumasok sa puso. Amen. Kung hindi mo papaalalahanan, magtanim ka, para ikaw ay mag-aani. Ang tagal ng announcement, ang tagal ng response ng iba. Yung iba naman, nag-start na nung pakinggan, kaya natapos na sila. Kasi nagtanim sila agad. Kasi naiintindihan nila yung salitang pagtanim. Amen. Dapat may sakripisyo. Dapat naramdaman na Lord yung ating mga sakripisyo. Dapat pag nagtanim tayo, ay yung mahalaga sa atin. Huwag tayong magtanim ng sobra sa atin kasi hindi tanggap ng Lord yan. Dapat pag magtanim tayo, yung may value, may halaga. Amen. Walang kapintasan yung ating binhi. Amen. Hindi nababase yan sa dami. Nababase yan kung paano tayo naging tapat sa Diyos. Paano tayo sumusunod sa Panginoon. Paano tayo sinusunod yung kanyang mga salita. Yun ang basihan ng Panginoon. Amen pa ba? Marami kang ampira. Kuripot ka naman. Marami kang ampira. Sakim ka naman. Marami kang ampira. Makasarili ka naman. Kasi alam mo naman pag makasarili ang tao, sakim ang tao, ayaw niya magbitaw. Ayaw niya magtanim. Amen pa ba? Amen pa ba? Doon mo maramdaman ang isang tao na kung ayaw niya bitiwan yung kanyang binhi, kung sa kamay mo lang yan, sa bulsa mo lang yan, maniwala ka, hindi yan tutubo. Kung sa sako lang yan, hindi yan tutubo. Malibang ito'y itanim mo. Tulad ni Isaac, nagtanim sa Gerar, Genesis 26, verse 12 hanggang 13-14. Yung kanyang itinanim, higit pa yung kanyang inani. 100 ibayo yung kanyang itanim. Kasi itinanim niya na mayroong panampalataya. Itinanim niya na mayroong pagsunod sa Panginoon. Alam mo na ang karakter ni Abraham, masunurin. Siyempre, anak niya yun, naging masunurin din. Nasa dugo nila yung pagsunod sa Panginoon. Dapat maging DNA tayo ni Abraham. Dapat isa yung dugo natin. Amen po ba? Kaya pag hindi ka kadugo ni Abraham, dapat i-dialysis ka. Dapat yung dugo mo palitan yung dugo ni Abraham. Amen ba? Amen ba? Dapat palitan yung dugo mo. Dugo ni Abraham ay papalit. Amen ba? Kasi nagnanasa ka, nagnanais ka ng pagpalay ka ng Diyos, ayaw mo naman sumunod. Nagnanais ka sa puso mo na mag-anin ng marami, ayaw mo naman sumunod. Baligtad ang ginagawa natin. Kung ano yung gusto natin, yun ang sunod. Ayaw natin sundin ang kalooban ng Diyos. Ayaw natin sundin ang salita ng Diyos. Amen mo ba?
Amen. Mas gusto natin sundin yung ating gusto. Ayaw natin sundin ang salita ng Diyos. Amen. Dapat binabago natin yung ating mga isip. Dapat binubuksan natin yung ating mga pandinig. Kasi pag sarado yung ating pandinig, hindi talaga natin maintindihan yun. Amen. Baka may diablo sa tainga mo kaya hindi maintindihan. Amen pa ba? Baka tinatakpan ng demonyo yung ating tainga pa. Hindi natin maintindihan yung inaaral sa atin. Kaya dapat pinapalayas ng demonyo sa ating tainga. Amen pa ba? Amen. Ganun pag hindi mo naintindihan ang salita ng Diyos, mayroong nakabara. Amen. O negatibo ka. Dapat maging positibo tayo lagi. Amen. Kaya yung pamilya natin, turuan natin. Kung nais natin mag-ayon ng marami, turuan natin sila magtanim. Amen. Huwag natin pabayaan na mabulok ang binhi. Dapat itinatanim yan. Huwag natin hayaan na sa kamay na natin ang binhi. Huwag natin hayaan na sa bulsa na natin ang binhi. Huwag natin hayaan na yung ating mga pinansal ay lagi lang nasa bulsa at pitaka natin. Dapat itinatanim yan. Amen. Para tumubo. Para magbunga ng sagana. Amen po ba? Hindi talaga tutubo yan pag sa kamay lang natin. Amen. Sundan natin yung mga tao noong unang panahon na naghandog sila ng walang kapintasan. Naghandog sila ng the best, ginto, pilak, tanso. Mamahaling alahas. Wala man tayong ganun. Lupa't bahay, bukid. Wala man tayong ganun. Tingnan ninyo yung mga bagay na mayroong sakripisyo. Tingnan natin yung mga bagay na mayroong maramdaman ng Lord yung ating pagtatanim. Yung ating pagsunod, maramdaman ni Lord. Kasi kung ibibigay natin sa Lord yung wala nang halaga sa atin, hindi po ito maramdaman ng Panginoon. Dapat yung may halaga sa atin o yung may value sa atin, yun yung ating itatanim. Amen po ba? Amen. Tandaan po natin, sa buhay na ito, kailangan ramdam ng Lord yung ating paglingkod, ramdam ng Lord yung ating pagbibigay, ramdam ng Lord yung ating sakripisyo. Dapat naramdaman talaga ni Lord. Kasi kung sobra-sobra na lang yung binibigay natin, hindi po niya ramdam yun. Kung walang halaga sa atin, yung ating itinatanim, hindi po ito ramdam ni Lord. At sa ating pagtatanim, ipanalangin natin sa Diyos na huwag natin kalimutan, Lord, loobin mo po yung aking binhi. Patubuin mo, palaguin mo, pabungahin mo na maraming bunga. Yan yung prayer natin. At sa ating pagtatanim, huwag natin kalimutan ang prinsipyo ng ating Diyos. Amen. Huwag yung prinsipyo natin, paniniwala ng Panginoon. Huwag yung ating paniniwala. Yung gusto ng Diyos, huwag yung gusto natin. Ang gusto natin, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Huwag yung mga gusto natin. Ang gusto dapat ni Lord ang masunod. Kasi para yun sa atin, para yun sa kabubuti natin. Pag sinunod natin yung gusto ng Diyos, pag sinunod natin yung salita ng Diyos, para yun sa atin kabutihan, para yun sa ating pamilya. Amen. Tandaan po natin na hindi natin kayang tawaran ang gagawin ng Diyos kapag sumunod tayo. Ephesians chapter 3 verse 20, higit pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating hiningi, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin, ang ibibigay sa atin ng Panginoon. Bakit marami? Kasi nga, ang Diyos sa atin, hindi maliit. Napakalaki niyan Diyos. Amen. Dapat natin ipapractice yan. Amen po ba? Amen. Kaya ang pagsunod ay napakahalaga. Ano ang kabuluhan ng utos? Ano ang kabuluhan ng batas ng tuntunin? Kung hindi mo susundin, ang magbibinipisyo po dito, yung mga sumusunod. Hindi yung hindi mga sumusunod. Yung mga sumusunod po ang magbibinipisyo. Yung tatanggap ng gantimpala, yung mga sumusunod. Amen. Amen po ba? Ang karunungan ay nandoon sa pagsunod.
ang talino ay nandoon sa pagsunod. Mangmang ang tao, hindi sumusunod sa Lord. Huwag niyong hayaan na mga tinatanim natin ay manatili lang sa ating kamay. Ang malinaw na direksyon ng pagtanim ito yung bawat butil ng palay. Pag itinanim mo, yung bawat butil na yon, tumubo, lumago at magbunga. Ay kung may 1 bilyong bunga ka, 1 bilyong binhi ka, bawat butil noon ay tutubo, lalago at magbunga. Amen ba ba? Yung prayer natin, padamihin ng Lord yung ating mga binhi. Ang prayer natin, padamihin ng Lord yung ating mga tinapay. Amen. Amen ba ba? Yun yung puspos ay panalangin natin sa Diyos. At ito'y gagawin ng Panginoon kung hindi tayo mag-alinlangan at mayroon tayong panampalataya sa Kanya. Amen. Huwag yung tingnan sarili nyo. Pag tinignan nyo yung mga sarili, hindi kayo makapagtatanim. Dami mong bayarin. Tubig, kuryente, internet, pagkain ng pamilya, kasusin ng mga estudyante. Hindi ka makapagtatanim kapag yun ang tinignan mo. Amen. Hindi ka makasunod pag yan ang tinignan mo. Amen. Kami, kahit kapos, tamang-tama lang, nakapagtatanim pa rin kami. Yun yung practice namin mag-asawa. Practice lang yan. Lahat ng bagay pinapractice. Salamat sa Panginoon sa gabing ito. Sana may napulot kayo. Sana may natutunan kayo. Sana pumasok sa inyong tainga. Sana pumasok sa inyong mga puso ang salita ng Diyos. Amen? Ay yung key verse natin, Acts chapter 4, verse ito. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat naman ng palataya. Lahat naman ng palataya, isang ang damdamit isipan. Di tinuring ni naman na sarili ang kanyang araw, kundi para sa lahat. Magandang key verse yun. Magandang halimbawa. Una nito nangyari sa Acts chapter 2, verse 43 hanggang 45, 46. So, ito ay revival na. Yung Acts chapter 4, verse 32 hanggang 37. Revival na po yun. Pinasigla ng Lord yung kanilang pagkakaisa. Pinasigla ng Lord yung sakripisyo. Pinasigla ng Lord yung mga paghahandog ng mga tao. Madinin mo, bahay, lupa, bukid. Yung kailangan sakripisyo para sa pangailangan ng iglesia. Sino makagawa nun? Hindi kayang gawin ng tao yun. Ang Diyos lamang nakagawa nun, kumilos sa puso ng bawat tao sa iglesia noong panahon na yun. Amen po ba? Miracle yun. Ay yung ating panalangin, higit pa doon sa ating itinatanim. Higit pa, higit pa, higit pa. Amen. Higit pa sa ating hiningi, higit pa sa ating iniisip, higit pa sa ating inaasahan ang gagawin ni Lord. Amen po ba? Noong time na yun, walang makasarili. Lahat ay giver. Amen? Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Tayo po ilalapit sa Panginoon. Hingin natin ang revival sa ating panampalataya, sa ating paghahandog sa Panginoon. Hingin natin ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Purihin ka, O Diyos, sa gabing ito. Hingin namin ang revival sa pagtatanim, sa paghahandog. Buksan mo yung aming mata, buksan mo pandinig, buksan mo puso namin. Lord, I pray, sabi mo sa Ephesians chapter 3, verse 20, higit pa sa aming higit pa sa iniisip namin, ang ibibigay mo sa pamagitan ng iyong kapangyarihan na kumikilos sa amin, Panginoon. Higit pa sa aming hinihingi, higit pa sa aming iniisip, ang ibibigay mo sa pamagitan ng iyong kapangyarihan na kumikilos sa amin. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan, O Diyos.
Pagpalain mo kami. Bawat sintimo, bawat butil, bawat binhi na sinasakripisyo ng anak mo, patubuin, palaguin, pabungahin ng isang daang ibayo. Protektahan mo yung aming mga pinansalon. Huwag mo hayaan masalanta ng diablo yung aming mga binhi. I-cover mo yung blood mo sa aming mga binhi. Lahat ng nagsakripisyo ng kanamay kapo, handog, pledge, lahat in building, love gift. Lahat ng nag-pledge para sa upuan, lahat na nag-pledge, Lord, para sa Thanksgiving anniversary. Higit pa sa aming hiningi, higit pa sa iniisip namin. Ang ibibigay mo sa pamagitan ng iyong kapangyarihang kumikilos sa amin. Hallelujah. 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 O Diyos, inamin, Lord, ang revival sa aming panampalataya, sa aming mga paghandog sa iyo. Pasiglahin mo ang aming panampalataya. Pasiglahin mo yung aming paghandog sa iyo. Damhin mo yung aming mga sakit. Loobin mo makasunod kami sa kalooban mo, sa mga batas at tuntunin mo. Masunod namin ang mga salita mo. Hindi lang binabasa namin, kundi ito'y aming masunod at magkaroon ito ng kapangyarihan sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. 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 Ini ko ang pagkilos ng Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Lahat tayo umawit sa Lord. Ini namin ang pagkilos ng Espiritu Santo sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Tayo tumayo. Tumayo tayo. Gawin mong totoo, Lord, ang aming mga puso. Hindi na namin babasahin ang salita mo, kundi sundin namin ang scripture. Sundin namin ang salita ng Diyos. At ito'y aming may pamay at lakaran namin. Ng revival sa aming panampalataya. Basahin mo kami. Basahin mo ang isip at puso namin. Hindi namin ang Espiritu ng Diyos kumilos sa aming kalagitnaan. Hallelujah! Holy Spirit, I pray in the name of Jesus. Buksan mo yung aming pandinig. Buksan mo yung mga isipan namin. Buksan mo mga puso namin. Fire ng Lord.
Ini ko ang Espiritu ng Diyos gumalaw sa aming kalagitnaan. Ini ko ang fire ng God. Hallelujah! Hallelujah! Yes! Hallelujah! Lord, ang revival! Ang revival! Pasiglahin mo ang aming panampalataya. Pagalingin mo ang isip, ang puso namin. Pasiglahin mo ang aming paglilingkod sa iyo. Inikulot ang revival sa pagsunod namin sa kalooban mo. Sa mga salita mo, Panginoon. Ini ko ang paggalaw ng Espiritu ng Diyos sa aming kalagitnaan. Hallelujah! Pabanalin mo kami. Linisin mo, Diyos, ang aming mata. Linisin mo, Diyos, ang aming isip. Linisin mo, Diyos, ang aming puso, kamay. Pabanalin mo ang aming espiritu. Pabanalin mo ang kaluluwa namin, katawan namin. Hanggang sa pagparito mo pa yan. 1 Thessalonians chapter 5, 23. 1 Thessalonians chapter 5, 23. Hallelujah! 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 Puspusin mo kami, O Diyos, ng Espiritu mo. Puspusin mo kami, O Diyos, ng kagalakan mo. Gawin mo magalak ang aming paglilingkod sa iyo. Hallelujah! Lahat tayo umawit sa Lord. Hallelujah! Jesus. In the name of Jesus. Alisin mo doon yung pagiging makasarili. Alisin mo doon yung kasakiman. Alisin mo doon yung kadamutan. Yung negatibo. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Pag-isahin mo kami sa isipan ng namin. Pag-isahin mo yung aming mga kayaman at ari-arian. Hallelujah! 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 Pwede ba tayong lumapit sa unahan? Lapit tayo. Hallelujah! 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 Holy, holy, holy! Lumuhod tayo, lumuhod. Hallelujah! Puspusin mo kami, O Diyos, ng Espiritu. Puspusin mo kami, O Diyos, sa kagalakan mo. Hallelujah! Open my eyes, open my eyes. Hallelujah! Hindi ko ang kapuspusan ng Espiritu. Hindi ko ang fire ng Lord. Hindi ko ang fire ng Lord. Hindi ko ang fire ng Holy Spirit. Hallelujah!
baptism ng Holy Spirit. Ang baptism ng Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Lord, pasiglahin mo ang aming panampalataya. Ang baptism ng Holy Spirit. Ang baptism ng Holy Spirit. Ang baptism ng Holy Spirit. Ang fire 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 ng Holy Spirit. God. Hallelujah. Fire of God. Receive. Fire of God. Fire of God. Fire. 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 Fire of God. Receive. Receive. Fire of God. 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 Fire. 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 Receive. 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 Holy Spirit, receive. Holy Spirit, receive. Holy Spirit, receive. Receive. Holy Spirit. Lord, ang revival. Ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Ang kagalakan. Ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Ang kagalakan. Hallelujah. Hallelujah. Ang revival sa aming mga paghandog. Ang revival sa aming panampalataya. Pasiglahin ang aming panampalataya. Ini ko ang baptism ng Holy Spirit. Fire! Receive! Fire! 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 Receive! Fire! 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 Holy Spirit, receive. Holy Spirit, receive. Fire! 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 Receive. Holy Spirit, receive. Holy Spirit, receive ang revival sa aming panampalataya. Hallelujah.
Hallelujah. Ang kagalakan, ang kapuspusan ng Santong Espiritu. Ang kagalakan, ang kapuspusan ng Santong Espiritu. Fire, 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 fire. Receive, receive. Receive, receive fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Receive, receive. Receive fire, fire, fire. Ang revival sa pananampalataya. Receive, receive. Yung kapuspusan ng Banal na Espiritu. Yung kagalakan. Fire, fire, fire. Receive, receive. Holy Spirit, receive, receive. Fire, 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 fire. Receive, receive. Fire, fire, fire. Receive, receive, receive. Fire, fire, fire. Receive, receive, receive. Fire. Ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Ang kagalakan. Ang kagalakan. Ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Ang kagalakan. Puspusin po sila o Diyos ang Espiritu mo. Puspusin po sila o Diyos ang kagalakan. Hallelujah. Hallelujah. Fire, 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 fire. Receive, receive. Hallelujah. 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 Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Receive. Fire, receive. Fire, receive. Fire, fire, fire. Holy Spirit, receive. Holy Spirit, receive. Holy Spirit, receive, receive, receive. Receive, receive. Holy Spirit, receive, 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 Holy Spirit. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Receive, 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 receive. Holy Spirit, receive. Holy Spirit, receive. Ang revival sa panampan. Ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Ang kagalakan, ang kagalakan. Receive, 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 receive. Receive, receive. Fire, 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 fire. Receive, 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 receive. Fire, fire. Ang kagalakan, ang kapuspusan ng Espiritu, ang kagalakan, 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 kagalakan. Receive joy, joy. Receive, receive. Ang healing, 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 healing sa atay, sa atay. Alisin yung taba ng atay. I buke, I buke, I buke. Taba sa atay, taba sa atay. Out, out, out. In the name of Jesus. 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 Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Hallelujah. Oh, hallelujah. Fire, 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 fire. Receive, receive. Fire. Fire, 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 fire. Hallelujah. Lord, puspusin mo kami, O Diyos, ng Espiritu mo. Puspusin mo kami, O Diyos, ng Espiritu mo. Punuin mo kami, O Diyos, ng kagalakan. Hindi ko ang masiglang panampalataya, masiglang paghahandog sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Bawat binhi, bawat butil na aming itinatanim, alagaan ng Diyos, palaguin ng Diyos, patubuin ng Diyos, pabungayin ng isang daang ibayo. Hallelujah. 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 Yung bawat sintimo, bawat butil, bawat binhi, patubuin ng Diyos, palaguin ng Diyos, pabungahin ng isang daang ibayo. Lord, bigyan mo kami ng maraming binhi para marami kaming itanim. Bigyan mo kami, Lord, ng maraming tinapay para marami kaming makain at marami kaming mapakain, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Bigyan mo kami ng bilyon-bilyong bini. Trilyon-trilyong bini para marami kaming maitanim. Marami kaming mapakain. Bini at tinapay. I-multiply mo yung aming bini. Tulad ng 5 sibada at 2 isda. Hindi ko ang miracle mo, Panginoon, sa aming buhay. Hindi ko lang ang mga himala mo sa aming mga buhay. Bawat nagsakripisyo, bawat nagtatanim, bless mo, Lord. Bless mo, Lord. Bless mo, Lord. Ibukas mo ang langit pa sa amin. Pasaganain mo kami. Maranasan namin ang kasaganaan at pagtatagumpay. Maranasan namin ang kasaganaan at pagtatagumpay. Maranasan namin ang kasaganaan at pagtatagumpay. Yung prosperity. Yung prosperity. Yung prosperity. Yung prosperity. Receive, 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 receive. Hinamelod ang karunungan mo. Ang pagsunod sa mga salita mo. Bigyan mo kami ng talino. Ang pagsunod sa salita mo, isang talino, Panginoon. Isang karunungan. Salamat, salamat po sa gabing ito. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Ingatan mo ang buhay namin. Palaguin mo yung mabini namin. In the name of Jesus. 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 Lahat na ito hiningi namin sa Ama. In the name of Jesus. 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 In the mighty name of Jesus Christ. 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 Nireceive namin ang maraming bini. Nireceive namin yung maraming tinapay. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Ini ko ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Salamat, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa iyo ang papuri. Pasalamat. Pagsambat, pagulungan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.